Sana wag nyo kaming pandirian dahil ito ang aming buhay. Ang mahalaga sa amin, wala kaming natapakan na tao. Kaya nagpursige kami na makakuha kami ng pagpag para makakain ang pamilya ko. Sa kabila ng masasarap na pagkain na binibili natin sa mga mahaling restaurant, iba ang uri ng pamilyang to sa mga tira na madalas hindi pinapansin ng karamihan. Halina't samahan niyo ako ibahagi ang buhay ng pamilya ni Ate Helen na kumakain ng pagpag. Gabi-gabi po kayo pupunta dito, Ate Helen? Minsan lang, pag may pira, yung may-ari ng nagpapakla sa amin. Jesus. Nadatnan ko sa isa sa 5 anak ni Ate Helen na kasama niyang nagpapagpag. Yan na po yung kakainin niyo kinabukasan, Ate Helen. Yun lang. Yun ang may nakuha na kami makakain ng kinabukasan. Anong luto yan, Ate Helen? Prito. Prito paksi. Basta prito lang paksi. yun. Masarap yan, prito. Pagkalipas ng 3 oras na nagpapagpag, sina Ate Helen, nakahanap sila ng pangmerienda. Ano yan, Ate Helen? Donut. Sikim. Ito kasi baka nilagyan na lang ito. Straight from the table. Hindi nga ito yung Oh, merienda. yung nga sa ano. Ang kasalukuyan po nilang kinakain ngayon ay galing sa Jayco Donut. Jayco! Oh! May guard sa likod. Ay, nangyayot sa likod. Okay pa. Sarap. Ika lang naman, kuya. Ang kanilang merienda, pwede na itong pagtiyagaan, ngunit hindi na ganun kaaya-aya ang lasa. Lasang matabang at mapait. Okay. Minsan kasi nilalagay kayo sa loob. Oo. Masakit rin po ba sa kamay yung kalakal sa basura, Ate Helen? Yung mga istit nakakatuso. Hindi lang sa kamay, balikat. Sa balik. Parang mga ways talaga itong corporations to keep people like Ilang taon na po kayo out of the kumukuha ng garbage. pagkain sa basura? 8 years na rin. 8 years na rin kami nabubuhay sa basura. Paano po pag wala po kayong naupuang pagkain sa basura, Ate Helen, saan po kayo kumukuha ng... Talagang mag-obliga talaga kami makakuha kami para makakain kami. Patungo naman tayo kung saan aking dalawin ang lugar nila Ate Helen. Ang una kong napansin, ang mga nakatambak na plastic bottles at mabahong malansang amoy. Ngayon, ating alamin kung paano nila niluluto yung pagpag. Paano pagluto? Unang-una, lalagayin mo na. Tapos, hiwa ng bawang, sibuyas, sili. Tapos, kung paano pagluto, una mantika. Tapos, ito pangalawa bawang. Medyo susunugin ng kunti ang bawang. Para medyo mabango. Oh, basang ulo. Pagpag.
Ang pagba. Lalagay na. Lalagyan ng tuyo. Adobo siya. Adobo pala. Truly, hindi kaya. Pagkatapos sinuto ni Ate Helen, kaninang pagpag, ngayon naman natin tikman. Nang aking matikman ang adobong taba ng baka, pritong isda at ulo ng manok na niloto ni Ate Helen, ang aking nalasahan ay sakto lang yung timpla ng adobo at yung pritong manok at isda naman ay medyo maalat. Mga parang pag kinempare mo yung kaninang nakita natin sa ngayon, parang nagmukha siyang tulad ng kinakain nilang iba. Oh. Baga ni-remake nila eh. Napanood kami sa ganitong pagkain namin. Sana wag nyo kaming pandirian dahil ito ang aming buhay. Ito, kahit ganito ang buhay namin, walang ang mahalaga sa amin, wala kaming natapakan na tao, wala kaming wala kaming ginagambalang taong para sa kanila, mangutang. Kaya nagpursige kami na makakuha kami ng pagpag para makakain ang pamilya ko. Hindi lang pati pamilya ko, halos compound na rin na to, kumakain na rin. Saka kahit sa labasan dyan sa labas ng compound, may nakakakain din ng nakukuha naming pagpag. Ang katulad ni Ate Helen at ang kanyang pamilya ay hindi biro. Ang tanging masasabi ko lamang na huwag sayangin ang mga pagkain na natitira. Kasi hindi alam ng karamihan na pinaghirapan ng gusto katulad nila Ate Helen ang mga pagkain na ito. Sana may natutunan kayo. Ito nga po muli si Jenny Milet mula sa Pamantasan ng Silangan. That's my girlie right there. Ooh, that's my bestie right there. Ang dami nating complain sa buhay, ano. Tapos ngayon, parang dami kong na-realize dito sa sa maikling video na yan, ang dami kong na dapat kong ika-thankful pa, 'di ba? Kumbaga kahit alam mo nang may ganyang sitwasyon, parang nakaka-shock pa rin pag nakikita mo. Yeah, usually. Kaya maganda yung ganyan na document yung mga bagay-bagay. Katulad niya sa pagpag. Hindi natin alam, parang naisip lang natin na medyo sobrang hirap ng ganong buhay. Pero pag nakikita mo siya, mas lalong, parang lalagay mo yung sarili mo pag ikaw ay nandun sa sitwasyon. Parang, kaya mo bang kainin yun, di ba? Sa sitwasyon mo ngayon. Pero kumbaga may mga taong nag-i-struggle na umaabot sila sa point na gumagawa sila ng paraan. Yung nakakatuwa naman dun is, hindi sila nag-give up sa life. Di ba? Oh. Na kahit na sobrang hirap ng binigay na pagsubok sa kanila, gumagawa pa rin sila ng way para maging normal sa kanila yung mga bagay-bagay. Di ba? Makita mo yung before and after eh. Kung hindi mo masabi na paggaling sa pagpag yung kinakain nila after, di ba? Na parang ni-remake mo. Kumaga, everyone's trash is a treasure to somebody. Parang ganun pumapasok yung thought na yun. So, kumbaga sila, pinapahalagan nila yung mga bagay na tinatapon yun. Kumbaga, in a way na para makasurvive sila. First of all, I'm very proud of my girl. Yeah, she's one of my best friends, si Jenny. I'm so glad na parang she shined a light on one of the problems here in the Philippines, diba? Kapit ng poverty. And yeah, I think para sa yan, we should be grateful for what we have. You know, it's so sad seeing people like that. A family of 5, kasi 5 daw anak niya. Kasi ganun talaga yung mga corporations talaga na pagtapos ng tinatapon na ganyan. Yeah. And I think parang siguro maganda if ibigay nila yung mga tira. Yeah. Di naman nila kailangan i-announce. Parang, they just have to do it by heart. Kasi parang,
if they announce ito, ay, binibigyan na namin yung tira, ganyan. Kasi baka magkumpulan or baka hindi na bumili yung mga tao, di ba? Parang, Mag-understandable naman na. Hindi niya na kailangan sabihin. I think you all don't need to announce it, just do it, parang, and the employees as well. I think we should have more of these mga documentary na ganito. I think parang yung mga vloggers din, they should stop with yung clout chasing talaga and do something like this. Tsaka maganda yung may consent yung kinukuha niya. Like this one, di ba? Kumbaga, katuwa kasi nga, they gave their consent para for educational purpose, di ba? Kahit na makita yung identity nila, knowing na makikita yung way of living nila, na sila din, parang nahihiya din sila sa ginagawa nila. Pero for the sake of education, parang okay lang sa kanila. Parang tinanggap nila na ganun. Para lang, maraming makarealize din na mayroon pang mga ganun. May ganun tao na dumadanas ng ganun. Alam mo, parang yung mga poor people helps the poor people talaga. Yeah. Alam mo kung sino talagang yung nahihirapan, pag may nakita silang mas nahihirapan pa sa kanila, they automatically help them just in the name of humanity, Kasi yun yung tipong wala silang mag-gain after, di ba? Yun nga, kasi parang, ay, kawawa naman. For the sake na talagang purely sa heart niya, para sa'yo. Kung sino talagang mahirap, sila din talagang yung nagtutulungan, ganyan. And ang heartwarming lang. Nangyayari din sa mga higher, yung sino mayaman, sila din ang nagtutulungan. Unfortunately, but ibang concept. Kasi they could benefit from it. Sa bagay. Di katulad ng yung mga mahihirap, na tumutulong sila para tulungan talaga. Di katulad ng mga nasa upper level na ng status na tinutulong sila para sila mag-gain pa. Actually, parang tumutulong sila. Hindi naman sa nilalahat ko. Kasi parang the rich help the rich because of the benefit. And may kapalit, of course. Di ba parang, ay, ganda, magkasosyo tayo, pero ganda. Most of the time lang naman. Pero kumbaga, nakakatuwa kasi may mga tao na yun sa mga matatasang kinikita or yun yung term na philanthropist sila, di ba? Yun yung tumutulong sila sa mga may hirap, knowing na wala silang may benefit from that. Yun nakakatuwa pa rin. May mga piling tao talaga. Mahirap mag-generalize talaga, di ba? Sobra. Pero kung nabanggit natin siya kasi most of the time, sa reality talaga, mayaman is for mayaman, mahirap, tumutulong lang for mahirap. Dati, syempre, unang-unang agad papasok sa isip natin, napakadumi. Siyempre, galing sa basura. Isipin mo na, yun na nga lang pagkain na... Huwag na tayo magpaka-impokrito. Oo, tayo rin naman, parang kasi hindi natin nakasanayan. Kumbaga, yung pangalang pagkain na iba-iba yung luto, pinagalo-halo mo, hindi na natin gusto, di ba? How much more yung hindi lang halo-halo, pero nasa basura pa. At minsan, may mga madudumi pa na kasama yun na ano. Isipin mo na lang kung gaano kahirap yung ganong sitwasyon. Oo. Ako mahina loob ko. Parang siguro pag oh my God, siguro susuka ako. Kasi I can't talaga. I can't. Ngayon sa screen pa lang natin napapanood pero parang diba nakakaano na siya, mahirap. Ako ng balahibo ako din. Nakakatakot yung yung nangyayari sa paligid na actually pwedeng mangyari sa iyo, di ba? Yung mga possibilities, maraming instances na pwedeng mangyari sa iyo. Ito, pinapakita na in advance na may ganitong sitwasyon, kumaga, di ba? Pero nakakaano lang din si ate na at least, di ba? Kahit sabihin natin na yung pinapakain niya sa mga anak niya is galing sa yung kahirapan, hindi yun yung naging way para gumawa siya ng masama para lang meron silang makain, di ba? Yes. Nakakatuwa lang na ganun. Sana maging aral din yan doon sa yung mga gumagawa ng masama. Para lang kasi sabihin kasi wala kaming makain kasi ganito, di ba? There's no good reason talaga. Hindi reason yun para gumawa ka ng masama sa kapwa mo. Para lang. Tama. I think parang ang dami kasing yun mga mahihirap na parang ni-reason out nila na kasi ganito ang buhay para sa amin. So, ito lang ang available para sa amin. I think there are also other ways din naman. Katulad yan. Tulad yan. It's a noble act and alam mo sabi ni Ate Helen sa huli na parang sana huwag kayong mandili sa amin kasi wala kaming tinatapakan na tao, wala kaming naiistorbo, wala kaming and then parang that actually left a mark kasi hindi ako makapaniwala na
yung masasabi niya yun, parang, although ito lang ang ginagawa namin, pero huwag kayong matakot sa amin, huwag kayong mandili sa amin kasi hindi namin kinaabalan, hindi naman kami nakakatapak ng tao, wala lang kami ginagawang masama, naghanap lang kami ng pagkain, yun lang kasi gutom sila. And yung pagiging pagiging less fortunate shouldn't be a reason to, do such devious acts talaga. What more dun sa mga taong privilege at Gumagawa mataas pa na rin. pero gumagawa pa rin ng masama. Yun nga diba? Actually, Malala na masama na yung tipo ng, yung i-reason out mo yung kahirapan para gumawa ng kalokohan, gumawa ng kasamaan, illegal. What more do sa mga tao na hindi naman nila kailangan gawin, di ba? Umaga, out of survival, hindi nila kailangan. Pero gumagawa pa. tama nga naman. Tsaka, ang galing ng documentary kasi nga, ano siya talaga interactive siya na tinry niya Tinry talaga. niya rin. Tingnan niyo Oo. talaga. Yeah! Grabe. Oh my gosh! Kasi kung ako, syempre, totoo lang tayo dito, na kung ako yung makakakita nun, parang ang hirap gawin nung kakainin mo pa yung yung video. Alam mo kung saan ang galing. Especially, you remember, kinain niya yung donut na nasa basura talaga, nakisabay siya, yung may merienda, tapos, pwede pa, tapos, oh my God, sabi ko, oh my gosh, I can't, kasi parang, She's, talaga, nasa eksena talaga siya. Hindi siya yung basta nag-video lang siya. yeah, Pumasok she's- talaga siya dun sa yeah. eksena. She experienced it, di ba? Oo, For the sake of art din, di ba? Para ngayon, pinapanood natin, di ba? Oo, yeah. Nagkaroon tayo ng insight about yan. Ang galing ng ganun. Yeah, I really, really like that. So, yeah, that actually goes here for the segment of the reaction video.